binantayan ng teleradyo serbisyo kahit Sabado at Linggo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa Headline Ngayon Weekend, bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene asahan sa Martes. NPA namataan sa Surigao, delikadong heat index maramdaman sa 19 na lugar. Chimney na maglalabas ng usok sa conclave, ikinabit na sa bubong ng Sistine Chapel. At senior citizen patay sa sunog sa Santa Mesa sa Maynila. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Pamela Vasquez. At ako po si Lee Ceril. At sa detalye ng Headline Ngayon Weekend, good news mga kaserbisyo, matapos ang 2 linggong dagdag presyo, rollback naman sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Maglalaro sa 40 hanggang 60 sentimos kada litro ang tapyas sa gasolina, habang 60 hanggang 80 sentimos naman sa diesel at 80 sentimos hanggang piso sa kerosina. Martes kadalasang nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Mga kaserbisyo, asahan ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa binabatayang low pressure area sa silangan ng Surigao. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Batangas. Samantala, 19 na lugar ang inaasang makararanas ng delikadong heat index o damang init ngayong araw. Dito sa Metro Manila, 43 degrees Celsius ang inaasang heat index sa NAIA sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Iba't ibang issue ang tinukoy ng Teachers Dignity Coalition na dahilan kaya may mga estudyanteng marunong bumasa pero hirap makaintindi. Ayon kay TDC Chairperson Benjo Basas, nadagdag lang sa mga problema sa sektor ng edukasyon ng report ng Philippine Statistics Authority na halos 19 na milyong nagtapos ng high school ang marunong magbasa at magsulat pero hindi nakakaintindi o maituturing na functionally illiterate. Kabilang sa tinukoy ni Basas na nakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante, ang siksikan at mainit na silid-aralan, ang kanilang katayuan sa buhay at ang kawalan-anya ng suporta ng gobyerno sa sektor ng edukasyon. Giit ni Basas, kung maayos ang sitwasyon sa mga classroom, mas maayos na makapag-aaral ang mga estudyante. Yung kawalan po ng government support, yung classroom situation po natin, ano? Yung nagsisiksikan yung mga bata, yung classroom ba natin ay may maayos pa na facilities, no? Meron ba silang electric fan man lang po diyan? No, meron bang mga banyo, no? Hinimok po ang Department of Education na simplehan ang curriculum o subject ng mga mag-aaral. Sinabi ni Senate Committee on Basic Education Chair Senator Sherwin Gatchalian sa programang Anong Ganap na hindi na dapat idaan sa pagsasabatas ang pagbuo ng curriculum o asignatura, lalo't mahirap ayang kumuha ng mga gurong may specialization. Muli ring iginit ng mambabatas na dapat tiyaking marunong na magbasa at umunawa ang estudyante bago ibasa. Magkaroon ng tinatawag natin beginning of the year exam and after end of the year exam. So, ibig sabihin, hanapin natin itong mga batang to at turuan natin within the year. May mga instances talaga na asa nila yung mga bata na hindi pa ready. Hindi muna babawasan ang bilang ng mga motorcycle taxi rider ng kumpanyang Move It. Sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na wala munang galawan hanggang pinag-aaralan ng mosyong inihain ng ride-hailing app. Una nang inuutos ng LTFRB na bawasan ng higit 6,000 ang bumabiyaheng rider ng Move It mula sa higit 14,000 rider nito na sobra-sobra umano para sa halos 7,000 alokasyon. Dapat na umanong higpitan ng pag-hire sa mga driver ng mga malalaking sasakyan kasunod ng karambola sa SCTEX na kinamatay ng 10. Sinabi ni The Passenger Forum Convener Primo Morillo na mahalaga ang training at paulit-ulit na screening sa mga driver ng mga mass transportation at iba pang malalaking sasakyan. Muli ring binuhay ng grupo ang panawagang pagpapatupad sa No Contact Apprehension Policy na kahit hindi anya perpekto ay nagsisilbing paalala sa mga driver na maging alisto sa batas trapiko.
Hindi po pwede na maging maluwag tayo doon sa pagkakaroon ng lisensya ng mga driver. Lalo na sa pinakamalalaki ng mga sasakyan, pinakamalalaking responsibilidad sa kalsada. Pag-aaralan ng kampo ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ang petisyon ng defense team ni dating Pangulong Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Attorney Gilbert Andres na base sa International Criminal Law, walang prescriptive period kung kailan lilitisin ng kasong may jurisdiksyon ang ICC. Hindi na aniya bago ang katwiran ng mga abogado ng dating Pangulo na wala sa posisyon ng ICC na pairali ng jurisdiksyon sa sitwasyon ng Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute noong 2019. O international crime siya kasi. Kung wala pong prescriptive period, hindi issue kung kailan po na-trigger yung exercise of jurisdiction ng ICC over an international crime na nangyari sa Pilipinas nung panahon na partido pa ang Pilipinas sa ICC. Nakadagdag umano ng kaba ang ilang naitalang insidente ng pag-atake sa ilang mamamahayag ilang linggo bago ang halalan. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Jonathan De Santos, chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines, na dapat bantayan ang paggalaw ng mga kasong kinasasangkutan ng mga journalist lalo't nananatili anyang isa sa mga delikadong bansang Pilipinas para sa mga mamamahayag. Panatag yung mga sasamang loob na kung may ginawa sila, malaki yung chance na hindi naman sila mahuhuli o hindi sila mapapanagot, no? At hindi nakakatulong yung fact na yung mga nakaraang mga kaso ng pagpatay ay either open pa or hindi pa, wala pang conviction, ano? Nanawagan naman ng Commission on Human Rights na paigtingin ang presensya ng mga pulis kasunod ng ilang insidente gaya ng pagpatay sa mamamahayag ni si Johnny Dayang sa Aklan kamakailan. Hindi po kasi nag-a-apply itong gun ban na to doon sa mga criminal elements ang police visibility para maiwasan po yung mga ganitong insidente. Patay ang 62 anyos na lolo sa sunog na tumupok sa 6 na bahay sa Barangay 595, Santa Mesa, Maynila kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakalabas na ng bahay ang biktima pero bumalik din sa loob. Inakyat sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula bandang alas 10 ng gabi. Inaalam pa ang sanhi ng sunog habang tinatayang 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Abangan, commuter group naniniwalang walang punit passport modus. At award-winning actor na si Ricky Davao pumanaw na. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng teleradyo serbisyo at radyo sa Istrenta. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisi ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutuka, bantaya, alamin dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko po sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat.
nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat na mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat tuwing linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Approve Yan. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paborito tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo 630. Nagseserbisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang ating pagsiserbisyo. Hatid ng pinakapinagkakatiwalaang mamamahayag na kaserbisyo ng bawat Pilipino. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Headline ngayon weekend. Nagbabalik po ang headline ngayon weekend. Kung ang commuter group na The Passenger Forum ang tatanungin, malabong may punit passport modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi ni The Passenger Forum convener Primo Morillo na kumpara sa insidente ng Tanimbala, hindi maaaring pagkakitaan ng insidente kung saan hindi pinapasakay ang pasahero dahil sa punit na passport dahil usapin-an niya ito kung tatanggapin ng pupuntang bansa ang pasahero. Sa kabila nito, pabor naman ng grupo sa pagbabawal sa mga airport security personnel na hawakan ang pasaporte ng mga pasaherong papasok sa NAIA. Yung pasaporte po, pag may punit, may mutilation yan, wala po tayong pinag-uusapan. Hindi po pwede makiusap ka sa immigration o makiusap ka sa security personnel na ayusin na lang natin to kung ano man. Diba? Kasi hindi ka insured. Pero sa ngayon po, wala pa akong nakikita na pattern na lagi itong nangyayari. Pumanaw na ang batikan at award-winning actor na si Ricky Davao sa edad na 63. Ayon sa kaanak o kanyang anak na si Ara Davao, mapayapa ang pamamaalam ng kanyang ama matapos ang pakikipaglaban sa komplikasyong dulot ng cancer. Sa loob ng higit 4 na dekada, ipinamalas ni Ricky ang kanyang galing sa pag-arte sa pelikula, telebisyon at entablado. Kabilang sa mga tumatak na pelikula ng aktor ang Mrs. Mo, Mrs. Ko, abot hanggang Sukdulan, ang lalaki sa buhay ni Celia at Saranggola kung saan humakot siya ng Best Actor Awards. Nakikiramay po ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 sa mga naulila ni Ricky Davao. Ikinabit na ng mga bumbero ang chimney sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican bilang paghahanda sa idaraos na conclave sa Mayo 7. Ang naturang chimney ang magiging sentro ng atensyon ng publiko kapag sinunog na ng mga Katolikong kardinal ang mga balota sa isang special stove dahil dito lalabas ang puting usok na senyales na may bago ng Santo Papa at itim na usok kung wala pang napili. Nasa 133 kardinal ang lalahok sa conclave para piliin na magiging kapalit ni Pope Francis na pumanaw noong Abril 21 sa edad na 88 dahil sa stroke at irreversible cardiovascular arrest. At yan ang headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Ako po si Pamela Vasquez. Narinig din tayo sa Radyo 630. Ako po si Lee Serel. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.